Iha, panimula niya. We called you here because we want to talk to you about something very important. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jopay. Something about your future. Dagdag pa ni Mr. Montefalco. Napalunok siya. Future? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Muling sumingat si Mrs. Montefalco at banayad ng umiti. Jopay, we want you to marry our son. Parang biglang may bumuhos na nagyayelong tubig sa kanya. Napatigil siya. Napatingin kay Arturos, mabilis, may gulat. At hindi sinasadyang may halong kilig. Pero nanatili si Arturos na nakatingin lang sa kanya. Steady, tahimik pero hindi malamig. Mary, their son? That's right. Dagdag na Mr. Montefalco na makita ang pagkabigla niya. We want an arranged marriage between you and Arturos. Mula sa pagkabata, alam na ni Jopay kung ano ang hirap ng buhay. Lumaki siyang simple lang. Isang probinsyanang dalaga mula sa isang liblib ngunit payapang baryo sa Cebu. Ang kanilang maliit na bahay na pawid na nasa gilid ng matatandang puno ng mangga ang saksi sa lahat ng tawanan, pagod at paghihirap nilang mag-ina. Wala na siyang ama. Bata pa lamang kasi noong nabuntis ang kanyang ina pero hindi ito pinanagutan ng kanyang ama. Nakilala naman ni Jopay ang kanyang ama ngunit ilang taon na rin mula nang namayapa ito. May mga kapatid din siya sa kanyang ama pero hindi naman sila ka-close at may kanya-kanya na rin silang pamilya. Ang kanyang ina, si Aling Emma, ay halos 15 taon na ang kasambahay ng isang kilalang pamilya sa syudad, ang Montefalco, isa sa pinakamayamang angkan na kilala sa larangan ng real estate at negosyo. Noon pa man, ang pangarap ni Aling Emma ay mabigyan si Jopay ng magandang edukasyon kaya halos hindi ito umuwi sa probinsya dahil sa trabaho. Masikap din si Jopay sa kanyang pag-aaral. Siyempre kasi ayaw niya rin na masayang ang pagsisikap ng kanyang ina at gusto niya rin na makaahon sila sa buhay. Honor student na siya mula pa lamang nung siya'y elementary at ngayon ay nasa 3rd year college na siya. Nananatiling Dean's Lister at napakalaki ng chance sa makagraduate bilang isang cum laude o mas mataas pa na award. Para kay Jopay, iyon na marahil ang isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanyang ina. Akala nila ay magiging maayos na ang lahat. Na sa wakas ay magbubunga na ang kanilang paghihirap. Isang taon na lang tapos na siya sa pag-aaral. Ngunit dumating ang gabing hindi niya inaasahan. Ang gabing bumagsak ang kanyang ina dahil sa matinding karamdaman. Nang marinig ang balita, agad na nagtungo si Jopay sa syudad upang makita ang ina. At nang makita ang ina na halos hindi na makagalaw dahil sa stroke at malala pang karamdaman, kaagad niya na itong dinala pabalik sa probinsya. Doon ay inalagaan niya ang ina katulong ng kanyang tiyahin. Ngunit habang tumatagal, mas lumalaki ang gastusin at mas lumalala ang kondisyon ng kanyang ina. At dahil single mother si Aling Emma, wala silang ibang masasandalan. Noong araw na ibinigay ng nanay ang lumang sobre na may laman na kakaunting ipon, doon na rin sinabi ni Aling Emma na, "Anak, sa puntong ito, kailangan na muna kitang huminto sa pag-aaral. Ayoko man na gawin mo yan pero wala tayong magagawa. Hindi ko na kasi kaya sa ngayon. Pasensya ka na anak." Pilit naman nang umiti si Jopay sa kanyang ina dahil ayaw niya na lalo itong malungkot o kaya'y panghinaan ng loob o lalo pang masaktan. "Okay lang po yun, ma. Ang mahalaga po ay gumaling ka. Sigurado ako makakapag-aral ako sa susunod na taon." Nakangiting sabi niya rito. "Napagdesisyonan ko rin po na ako muna magtatrabaho sa dati mong pinagtatrabahuhan." "Sigurado ka bang kaya mo anak?" "Oo naman po ma. Mabait naman po ang amo mo ron." Sa totoo lang masakit yon para kay Jopay. Pangarap niyang makapagtapos. Pangarap niya ring balang araw mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina. Pero nang makita niyang lumumutlang mukha ng ina at ang nanginginig nitong kamay habang humihingi ng tawad, doon niya napagtanto. Hindi niya kayang piliin ang sarili kung ang ina niya ang nakataya.
Iyon ang sandaling sinarado niya ang pinto ng sariling pangarap para ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ina. Kaya pinagpahinga niya muna ito sa piling ng kanyang tiyahin na nangako na aalagaan muna si Aling Emma. At si Jopay, nagpasya siya na siya naman munang magtrabaho sa mga Montefalco. Pagdating niyang muli sa syudad, sinalubong siya ng malawak na mansyon ng Montefalco. Mga haliging marmol, malaking mga bintana, at mga sasakyang hindi niya kayang banggitin ng presyo. Nakakakaba, nakaka-intimidate, pero alam niya ang kailangan niya itong harapin. Mabuti na lamang at kilala na siya roon. Si Senyora Montefalco mismo ang nag-abot ng mga kamay at sinabing, "Jopay anak, ang nanay mo ay isang mabuting tao. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ko rito. At kung anong kabutihan niya, nakikita ko rin sa'yo." Simula noon, naging bahagi na ang araw-araw na buhay ni Jopay ang pag-akyat sa malalaking hagdan. Pagpunas ng mga sahig at halos kumikintab. Pag-aayos ng mga silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Tahimik lamang siya. Laging magalang. Ngunit mapapansin sa kanyang bawat kilos ang paggalang at dedikasyon na tila namana niya mismo sa kanyang ina. Madalas siyang purihin ng mga kapwa kasambahay. "Napakabait mo, Jopay. Ang swerte ng nanay mo sa'yo, anak. Grabe, sinakripisyo mo ang pag-aaral mo para sa kanya." Nginingitian niya lang mga ito. May halong lungkot at tapang. "Bilang nag-iisang anak, tungkulin ko pong pangalagaan si mama. Lalo na't sinakripisyo rin niya ang lahat para sa akin. Hindi ko siya kailanman pababayaan." At tuwing gabi, bago siya matulog sa maliit na kwartong itinabi para sa kanya, palihim niyang dinudungaw ang maliit na litrato nilang mag-ina. Iyakap ang kanyang ina sa kanya noong bata pa siya. Doon siya humuhugot ng lakas. Doon siya kumakapit. Hindi niya alam, sa loob ng mansyon ngayon, may isang taong magbabago ng kapalaran niya. Isang taong kailanman, hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang kwento. Akala ni Jopay ay magiging payapa na ang lahat. Sa loob ng mahigit 2 taon ng paninilbihan niya sa mansyon ng Montefalco, unti-unti nang nagiging maayos ang takbo ng buhay niya. Masinop siya, masipag, at lagi siyang pinupuri ng Senyora Montefalco. Halos naging tahanan niya na ang mansyon at ang mga kasambahay ay naging pangalawang pamilya na rin. Ngunit dumating ang araw na pinakakinatatakutan niya. Lumala ang sakit ng kanyang ina. Nakatanggap siya ng tawag mula sa tiyahin. Nangihina na raw si Aling Emma. Halos hindi na makabangon at paulit-ulit na hinahanap ang pangalan niya. Agad siyang umuwi ng Cebu. Halos hindi na nag-abalang mag-empake pa. At pagdating niya doon, halos gumuho ang mundo niya. Ang ina niyang matapang, masayahin at masipag ay nakaratay na lamang sa kama. Payat, maputla, halos hindi na makapagsalita. Biglaan ang paglala ng sakit nito. Siguro dahil na rin sa biglang pag-atake muli ng stroke nito. "Iha," mahina nitong bulong at agad siyang lumapit, hinawakan ng nanginginig nitong kamay. "Ma, andito na ako. Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan." Ngunit ilang araw lang lumipas, tuluyan ang bumigay ang katawan nito. At ang babaeng pinagkukunan niya ng lakas sa buong buhay niya, ang nag-iisang taong kinapitan niya, ay pumikit na ng tuluyan. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Jopay ang uri ng lungkot na hindi kayang ilarawan ng salita. Para siyang ginising ng isang bangungot na hindi niya alam kung paanong gigisingan. Ang mga araw pagkatapos noon ay parang lumakad siya na walang direksyon. Inaasikaso ang burol, tumatanggap ng pakikiramay, at paulit-ulit na tinatanong ng mga tao kung ayos lang ba siya. Ngunit, paano siya magiging maayos kung ang taong dahilan ng lahat ng pagsisikap niya ay wala na? Pagkatapos ng libing, ilang linggo siyang nanatili sa Cebu. Tahimik, nawala ang dating masiglang ngiti niya. At sa halip ay laging nakatungo, laging malayo ang tingin. At nang halos isang buwan na siyang hindi makabalik sa Maynila, isang araw, may kumatok sa pinto ng bahay ng kaniyang tiyahin. Pagbukas niya ay napasinghap si Jopay.
Nakaharap niya ang panganay na anak ng Montefalco, si Arturos Buenaventura Montefalco. Matangkad, seryosong mukha at tila may bigat sa mga mata nito. "Good morning, Jopay." Magalang na bati nito, mahaba at kalmadong boses. "Sir Arturos?" Halos hindi naman makapaniwala si Jopay. Bahagyang tumango ang binata. "My mom asked me to pick you up. She was worried about you." Nanlamig ang kamay ni Jopay. Hindi niya inaasahan. Hindi man lang sumagi sa isip niya na mismong si Arturos ang madalas ay abala sa negosyo, proyekto at mga meeting ang magpapakahirap bumiyahe papuntang Cebu para lamang sunduin siya. Napayuko siya. Hindi alam ang sasabihin. "Pasensya na po. Hindi ko na po na-update si ma'am." "It's alright." Mahinahong sagot naman ni Arturos. Pinapasok niya muna ang binata sa loob ng maliit nilang bahay at mabilis siyang inag-asikaso ng mga gamit na dadalhin niya. Ayaw niyang pag-antayin ng matagal ang binata kaya naman kahit ano na lang ang pinasok niya sa kanyang maleta. "You're done?" Tila hindi pa makapaniwala na tanong ng binata nang lumabas na siya mula sa kwarto dala ang maleta. "Opo, sir," tugon niya. Tiningnan ng binata ang maleta. Sunod ay ang kanyang muka. Kapag kuwan tumango ito at tumayo na. Pinasok din ito ang cellphone sa bulsa. Sir, bago po tayo umalis, pwede po ba na magpaalam muna ako sa tiyahin ko?" "Sure," sagot nito. Tinulungan siya ng binata na ipasok sa sasakyan ang dala niyang maleta. Ang akala ni Jopay ay maghihintay lang ito sa kanya sa sasakyan kaya medyo nabigla siya nung sumama talaga sa kanya ang binata. Siya bang amo mo, Jopay?" "Opo, Chang." Magalang na yumuko si Arturos. "Magandang hapon po, ma'am." "Magandang hapon din sa'yo, sir." Baka sa mukha ng kanyang tiyahin ang pagtataka. At pabalik-balik ang tingin nito sa kanilang dalawa. Daig pa nito ang nakakita ng multo. "Chang, pinapasundo na po kasi ako ng mga amo ko kaya babalik na po ako sa Maynila. Sasama na po ako kay Sir Arturos." Wika pa ni Jopay. "Iiwan ko na po sa inyong bahay namin ni Mama. Aalagaan niyo po sana mabuti dahil napakarami po naming masayang alaala roon. Huwag po kayo mag-alala. Magpapadala rin po ako lalo na po ng mga pang-maintenance ng bahay. Huwag ka mag-alala, Jopay. Gaya ng pangako ko sa iyong ina, aalagaan ko lahat ng mga naiwan niya." "Salamat po, Chang." Matapos magpaalam sa tiyahin, naglakad na sila pabalik sa sasakyan. Ang kaso ay may mga nakasalubong pa silang mga kapitbahay na kaibigan din ng kanyang ina noon. "Nag-aalala kami para sa'yo kasi mag-isa ka na lang at wala nang iyong ina. Mabuti na lang at kasama mo naman palang nobyo mo," sabi ni Aling Maria. "Oo nga, iha. Mabuti at may makakasama ka na sa buhay. Tsak na hindi na ngayon nag-aalala ang iyong ina," sabi naman ng isa pa. Naiilang siyang tumingin kay Arturos at nanatiling seryoso lamang ang mukha. "Hindi ko siya boyfriend, Chang. Siya po ang amo ko." "Ha? Ganun ba? Bakit siya nandito?" "Kailangan ko na po kasing bumalik sa trabaho." "Ganun ba? Nagtatrabaho ka na agad?" "Opo, kailangan po. Matagal na rin po ako nagpahinga rito kaya kailangan ko na rin pong bumalik." "O siya. Mag-ingat ka roon, ha?" Ngumiti siya sa kanila at tumango. "Salamat po." Hindi niya pala nobyo ang gwapong binatang yon. Inakala ko talaga na may nobyo na rin si Jopay sa wakas. Paano ay sinundo pa talaga siya rito? Narinig pa ni Jopay na sabi ng mga kapitbahay nila habang sila ay palayo. Alam niya na narinig din niyon ni Arturos. Pero kilala naman ng binata na laging walang emosyon kaya nanatiling neutral ang ekspresyon nito na parang hindi naman ito narinig. Sa buong biyahe papuntang airport at hanggang sa paglipad nilang pabalik ng Maynila ay tahimik lamang si Jopay. Nakatitig sa labas ang bintana. Pilit pinipigilan ng mga luhang ayaw tumigil. Mabigat at mahirap para sa kanya ni iwan ang lugar na ito, lalo na ang bahay nila na punong-puno ng masayang alaala kasama ang kanyang ina. Napakahirap sa kanyang umalis knowing na sa pagbabalik niya ay hindi na tulad ng dati. Wala nang kanyang ina na sasalubong sa kanya. Ibang-iba na ang lahat.
Hindi niya alam kung paano muling bubuuin ang sarili. Hindi niya alam kung paano sisimulang muli ang buhay na wala na ang kanyang ina. Paminsan-minsan ay napapatingin si Arturo sa kanya. Tahimik, ngunit ramdam niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit hindi ito nagtanong. Alam nitong may lungkot si Jopay na hindi basta-basta maaaring usisain. May sakit na hindi basta-basta ang ginagamot ng salita. Kay Arturos, sapat na ang pagiging naroon. At kay Jopay, sapat na ang katahimikan para makapaghilom kahit kaunti. At sa likod ng mga ulap sa kanilang pag-uwi, doon nagsimula ang isang bagyong hindi pa alam ni Jopay. Isang pagbabago sa buhay niya na hindi niya inakala. At ang lalaking nasa tabi niya ay magiging bahagi ng pagbabagong iyon. Hindi inakala ni Jopay na ganitong kabigat ang pakiramdam ng pagbabalik sa Maynila. Parang binitbit niya mula Cebu ang buong bigat ng kalungkutan. Habang sinasalubong naman siya ng isang mundong hindi naman talaga kanya. At kasama niya sa pagbalik ay ang lalaking hindi niya akalaing susundo sa kanya. Kilalang kilala si Arturos kahit saan ka magpunta. Mula sa boardroom sa puro makapangyarihan ng naroon, hanggang sa mga universidad kung saan dati itong laging laman ng dean's list. Sa negosyo, para itong hari. Sa mga kompetisyon, lagi itong nangunguna. At sa mundo ng kababaihan, ito ang sentrong sinusundan ng libo-libong mata. Hindi lang naman kasi ito matalino, may angking karisma rin na hindi madaling maipaliwanag. Minsan nga ay naririnig ni Jopay ang mga kasambahay noon. Si Sir Arturos, Diyos ko, parang Greek god. Hindi mo masisisi ang mga babae kung mahulog at nagkakandara pa lahat sa kanya. Tama naman, napakagwapo nga ng binata. Para nga talaga itong Greek god. Matalas ang tabas ng panga, matangos ang ilong, makapal ang kilay, at ang mga mata nito ay matalim, malamig. Parang kaya kang basahin. Tall, broad-shouldered, disciplined. His presence alone could silence a room. Noong unang beses nga na nasilayan ni Jopay ang binata, napahanga rin siya dito. Kakaiba kasi ito sa lahat. Seryosong tao na para bang alam na alam ang lahat. Sa totoo lang ay gwapo at magaganda rin ang mga kapatid ni Arturos pero sadyang ibang-iba lang talaga ito sa lahat. Pero kahit na ganon, kilala rin ang binata sa pagiging sobrang istikto. Walang kahit anong pinapalampas. Walang papalabnawin bilang CEO ng Montefalco Enterprises. Ito na ang tinaguriang Ice King ng corporate world. Walang emosyon, puro trabaho. Puro utos na para bang ang negosyo ang sentro ng buhay nito. Buong atensyon at oras nito ay nasa trabaho lang. Siguro, kaya naman hindi na rin nakakabiglang marinig kung gaanong ka-successful ang kumpanya na hawak nito. Kaya hindi rin katakatakang unti-unting nanigas si Jopay kanina nang makita niyang ito ang sumundo sa kanya sa Cebu. Nakakabigla naman kasi talaga ang isang napaka-busy na CEO ang personal na magsundo sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, agad siyang sinalubong na mag-asawang Montefalco, ang mababait na magulang ni Arturos. Mainit, malambing at parang pamilya talaga ang trato sa kanya. Lahat naman siguro ng miyembro ng pamilya Montefalco ay mababait. Wala ka talagang masasabi sa kanilang pamilya. Iyan nga ang dahilan kung bakit patuloy silang pinagpapala at patuloy ang pagdaloy ng blessing sa kanilang pamilya at negosyo. Jopay anak, masaya ako't nandito ka na. Palagi kitang iniisip. Nag-aalala ako para sa'yo. Pasensya na kung hindi kami nakapunta sa libing ng mama mo ha. Hindi lang talaga namin naisingit sa mga schedule kaya pasensya ka na. Ngumiti siya sa kanila at nagbigay ng galang. Humingi rin siya ng tawad sa kanila kasi ngayon lang siya nakabalik. Sabi ng mga ito ay naiintindihan naman nila dahil alam nila kung ano ang pinagdaanan niya. You don't have to worry. Malumanay na sabi ng ginang habang hinahawakan ng kamay niya. You're like a part of the family now. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang kaming lahat para sa'yo. Napayo ko si Jopay. Halos mag-crack ang boses niya sa pagpipigil ng luha. Maraming salamat po ma'am, sir. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang kasunod na sinabi ni Mrs. Montefalco. Arturos, tawag ng ginang sa anak. Be nice to her. Be nice to Jopay. You need to take care of her.
Tayo. Ikaw? Yun na lang ang meron siya ngayon. Huwag mo sana niyang pababayaan. Napatingin ng dalaga kay Arturos. Ang binata, hindi nagsalita, hindi kumurap, hindi man lang nagpakita ng kahit na anong emosyon. Tumingin lamang ito sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Malamig ang titig nito, ngunit walang mababasa na emosyon sa mga mata nito. At habang tumatagal ang kanilang titigan, unti-unti rin na nabahira ng emosyon ang mukha ni Arturos. Parang sinusukat siya. Parang hindi pa sigurado kung paano siya dapat pakitunguhan. At dahil pagod na si Jopay, sa biyahe, sa kalungkutan, sa pagharap ng katotohanan na wala ng ina niya, hindi niya rin kayang bigyang hulugan ng kakaibang eksenang iyon. Hindi niya alam kung bakit kailangan siyang alagaan ni Arturos. Hindi niya alam kung bakit ganon ang tono ng magulang nito. Parang may alam silang hindi niya alam. Alam namin na pagod ka pa mula sa biyahe, kaya mabuti pang magpahinga ka muna sa kwarto mo. Sabi sa kanya ni Mrs. Montefalco, kaya ngumiti at tumango siya. Napabaling naman ang tingin niya kay Arturos nang tumayo ito. Aalis ka anak? Tanong ni Mrs. Montefalco. Yeah, may meeting pa po ako. Magalang nitong sagot. What? Hindi ka ba magpapahinga muna? No need, hindi naman ako napagod sa biyahe. Bago umalis ang binata, sumulya pa muna ito sa kanya. Sa unang mga araw niya sa mansyon matapos siyang makabalik mula sa Cebu, ramdam ni Jopay ang lungkot na tila ba hindi na mawala-wala pa. Parang anino na hindi siya nilulubayan kahit saan man siya pumunta. Pero kahit na ganon, hindi niya maatim na nakatunganga lang siya buong araw. Oo, nasasaktan at nalulungkot pa rin siya pero kailangan niyang kumilos. Kaya kahit paulit-ulit nang sinabi ng mag-asawang Montefalco na, Anak, you don't have to work for now. Magpahinga ka muna. Ay nakaramdam pa rin siya ng hiya. Nasa bahay siya ng kanyang amo na nagpapasahod sa kanya at sa kanyang ina noon. Kumakain ng pagkain nila. Natutulog sa bubong nila. Natural lang natulungan niya ang ibang kasambahay lalo pat iyon naman ang trabaho niya. Hindi dapat na makaapekto ang pinagdadaanan niya sa trabaho. Isa pa, masyado na siyang nilalamon ng lungkot. Kailangan niyang abalahin ang sarili nang sa ganon ay hindi siya masyadong mag-isip. Isang umaga, habang tinutulungan niyang mag-ayos sa mga bulaklak sa receiving area, bigla na lang siyang natigilan. Nakatingin sa isang puting lirio sa kanyang kamay. Naglalakbay na naman kung saang ibayo ng mundo ang pag-iisip niya. Sa sobrang lalim ng kanyang pag-iisip, hindi niya na namalayan na may dumaang anino sa gilid niya. Jopay? Bumalik siya sa ulirat nang marinig ang malalim na tinig. Hindi niya kailangan na tumingin para malaman kung sino yon. Si Arturos. Dahan-dahan siyang lumingon dito. Nakatayo ito sa likuran niya. Formal pa rin ang postura. Nakaitim na long sleeves, nakasuksok ang kamay sa bulsa. At ang mga mata, tulad pa rin ng dati. Masyadong matamang nakatingin sa kanya. At doon lang niya na-realize kung gaanong katagal na siyang natulala. Mabilis siyang humingi ng dispensa sa binata. Napailing naman ito ng bahagya. You need to take a rest. Malamig ngunit hindi galit na tono ng binata. No need to force yourself to help here. Hindi ka naman pinipilit ng parents ko na magtrabaho. At sigurado akong naiintindihan naman ng mga katrabaho mo ang pinagdadaanan mo ngayon. Napayuko si Jopay. Halos hindi makita ng binata ang pagkurap ng kaniyang mga mata. Pasensya na po. Mahina niyang tugon. Nahihiya lang po ako na wala akong ginagawa dito. Lalo pa trabaho ko po ito at kaya ko naman po magtrabaho. May sumagi lang po talaga sa isip ko kanina pero pangako ko po, hindi na po yun mauulit. Sandali siyang pinasadahan ng tingin ng binata. Kung hindi niya lang alam na si Arturo ay kilala bilang istrikto at walang emosyon, iisipin niyang may nais itong ipaabot na hindi masabi sa salita. Dahil ang uri ng pagtingin nito sa kanya ay makahulugan. You don't have to force yourself kung hindi pa okay. Hindi mo kailangan na mahiya dahil kami na rin ang nagsabi sa'yo na magpahinga ka. Isang simpleng pangungusap pero sa tono may halong pagpupumilit na hindi niya maintindihan. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na sa kanya si Arturos. Nananatiling nakatingin si Jopay sa likod ng binata.
hanggang sa tuluyan na itong mawala sa pasilyo. At aaminin niya na hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala na nakausap niya ng ganito ang kilala niyang masungit na binata at ito pa talaga nagpapaalala sa kanya ng mga ganon. Lumipas ang mga araw pero imbes na gumaan ang bigat sa dibdib ni Jopay, lalo pa itong bumigat, parang araw-araw ay may dagdag na batong ibinubuhos sa kanyang balikat at dibdib. Kahit pasubukan niyang maging abala para hindi siya mag-isip ng kung ano, kahit pilitin niyang tumulong, kahit ayaw na ayaw siyang pagtrabahuin ng kanyang mag-asawang Montefalco, hindi maialis ng mga gawaing iyon ang pait na bumabalot sa kanya. Sa tuwing magigising siya sa umaga, ang unang pumapasok sa isip niya ay ang imahe ng kanyang ina. Nakangiti, pagod, pero laging malambing ang mata sa tuwing iuuwi siya mula sa paaralang noon. Naaalala niya kung paano siya pinupunasan ng ina kapag umiiyak siya o kung paano siya nito tinatapik kapag natatakot. Pero ngayon, wala na ang mga kamay na iyon. At kahit gustuhin niyang isipin na masaya na ang kanyang ina, masakit pa rin. Hindi pa rin niya matanggap. Sa mga sumunod na gabi, halos hindi siya makatulog. Madalas siyang nakatulala lamang sa kisame ng kanyang kwarto. Habang unti-unting bumabagsak ang mga luha, hindi niya alam kung paano magsisimula. Wala siyang pamilya, wala siyang direksyon. Ang tanging meron siya ay ang alaala ng isang ina na ibinigay ang buong buhay nito para sa kanya. Isang gabi, matapos ang napakahabang araw ng pananahimik, hindi niya na napigilan ng pagod. Nakahiga siya. Pikit ang mga mata habang humihikbi ng mahina hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng antok. At doon nagsimula ang panaginip. Nasa isang lugar siya na hindi niya alam kung saan. Payapa ang paligid. Puno ng mga nagagandahang mga bulaklak. Para bang isa iyong paraiso. At sa paraiso na yon, naroon ang kanyang ina. Nakasuot ng puting bestida. May hawak na maliit na basket na may lamang bulaklak. At nakangiti sa kanya tulad ng dati. Sa mga mata nito kita ang galak at pagmamahal sa kanya. Anak, tawag nito na malambing, puno ng init. Mama, mahina niyang tugon at halos agad siyang humagulgol dahil muli niyang narinig ang tinig nitong ilang buwan niya nang inaasahang marinig. Tumakbo siya palapit. Agad na ikinulong ang sarili sa yakap ng ina. Mainit iyon na para bang pinawi ang lahat ng lungkot at pagod na nararamdaman niya. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso nito. Rinig niya rin iyon. Parang hindi siya iniwan. Parang hindi ito namatay. Anak, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tanong ng ina. Tinapik ang likod niya. Huwag ka nang umiyak. Alam mong ayaw na ayaw ni mama na nakikita kang umiiyak. Hindi ba? Ma, huwag mo po akong iwan, please. Huwag niyo po akong iwan. Nanginginig niyang sabi. Kapit na kapit sa damit nito. Hindi ko kaya kung wala ka. Kung aalis ka, isama mo na lang ako. Ikaw lang ang meron ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kumalas siya sa yakap upang tumingin sa mukha ng kanyang ina. Hinawakan naman ito ang kanyang mukha at masuyong hinaplos ang pisngi niya. Napangiti ang ina, pero may kalungkutan sa mga mata. Jopay, anak, hindi naman kita iniwan. Lagi lang ako nariyan. Hindi mo lang ako makita at mayakap tulad ng dati, pero nariyan lang ako palagi. Hindi pa rin kita pababayaan. Hindi ko man magawa na manatili ng matagal sa iyong tabi. Lagi mo lang tatandaan na nakabantay ako sa iyo palagi. Ngumiti ito, pero kasabay noon ay ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Pero kailangan mong bumangon sa ngayon. Kailangan mong maging matatag, anak. Hindi natatapos ang mundo dito. Hindi dapat sa akin umiikot ang mundo mo. Hindi ko kaya, ma. Bulong niya. Kaya mo, anak. Kakayanin mo. Kilala kita. Napakatapang mo. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Alam kong lahat ay malalampasan mo. Lalo pa ngayon na hindi ka naman tunay na nag-iisa na lang. Nandyan pa ang mga taong tatayo sa tabi mo. Hindi ka nag-iisa. Kaya alam ko na kaya mo. Pero ma, mahal na mahal kita, anak. Alam ng Diyos kung gaano akong kasaya nung araw na isinilang kita sa mundo. Ako ang pinakamaswerteng tao na ako ang naging ina sa'yo.
Bahagyang nanginginig ang tinig nito at ang luha sa mga mata nito ay tuloy sa pag-agos. Saksi ang mundo kung gaano ako kasaya na lumaki ka ng maayos, na mapagmahal, mabait, at higit sa lahat ay matapang. Walang araw na hindi ko pinagpapasalamat sa mundo na dumating ka sa buhay ko. Ang luha naman ni Jopay ay parang tubig sa talon na walang katapusan. Muli niyang niyakap ang ina ng napakahigpit, natatakot na baka maglaho na lang ito basta. Patawarin mo si mama kung hindi ko na ibigay sa iyo ang buhay na pinapangarap ko para sa iyo nung nasa sinapupunan pa lang kita. Patawarin mo rin ako kung maaga kitang iiwan. Aalis ako. Ngunit hindi ibig sabihin nun hindi na kita babantayan at aalagaan. Patuloy kitang gagabayan. Lagi lang ako nakagabay sa iyo. Hinaplos nito ang buhok niya. Bahagya siyang lumayo para tumingin sa mga mata nito at ang ina niya naman ay ngumiti sa kanya. Alam ko magiging masaya ka pa. Alam ko na malalampasan mo pa ang lahat ng to. Kayanan mo. Umaasa ako sa iyo. At doon dahan-dahang naglaho ang imahe ng kanyang ina. Parang usok na unti-unting dinadala ng hangin. Ma? Mama? Sigaw niya na pilit inaabot ang kamay nito. Hanggang sa nagising siya. At pagmulat niya ng mata, umaagos ang luha sa kanyang pisngi. Mas matindi kaysa kanina. Basang-basa ang unan. Mabigat ang hininga niya. Parang tinutusok ang dibdib niya. Sumisikip ang lalamunan niya at hindi na siya makahinga ng maayos. Para siyang hinihila ng isang malaking alon sabay-sabay sumalpok sa kanya. Mama, pilit niyang sambit. Kailangan niya ng tubig. Tumayo siya kaagad. Nanginginig ang kamay. Hindi mahanap ang baso sa dilim. Nangihina siyang humakbang palabas ng kwarto. Halos hindi magawang punasan ng mga luha at hindi na makita ng malinaw ang daan dahil sa tindi ng luha. Tahimik ang buong mansyon. Madilim ang pasilyo. Tanging malamlam na ilaw sa gilid ang gumagabay sa kanya. Nanginginig ang buo niyang katawan habang lumalakad. Mabigat ang bawat takbang. Parang may dumadagundong na pait sa loob niya na hindi niya mapigilan. Hanggang sa kanyang paglikong bigla, nasalubong niya ang isang matangkad na figura na naglalakad. Jopay? Boses iyon na mabilis niya nakilala. Tinig ni Arturos. Nakapang corporate pa rin ito. Marahil kararating lang mula sa trabaho o sadyang may ginagawa pa kahit 10 oras na. Halos hindi niya na maaninag ang mukha nito dahil sa luha at namamagang mata niya. At bago pa man niya magawang umiwas o bumitaw ng paliwanag, lumapit sa kanya ang binatang nag-aalala. Hey, what happened? Tanong ni Arturos. Sa halip na tumigil na sa pag-agos ng kanyang luha dahil ang amo niya ng katapat lalo pa itong dumami. Hindi niya alam kung paano nangyari bigla na lang siyang napayakap kay Arturos. At ang binata, hindi siya nito tinulak, sa halip ay niyakap siya pabalik. At sa yakap na yon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Shh, breathe. Mahinahon at malamig ang boses ng binata. Halos bulong. Halos hindi niya akalaing manggagaling dito. Inagod nito ang likuran niya. Marahan paulit-ulit. Parang sinusubukan na pahupain ng lindol sa dibdib niya. Jopay, bulong ng binata. Inalalayan siya nito. Marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi malamig ang tingin ng binata. Hindi rin ito matalim. Sa halip, puno ng awa ang tingin nito. Everything will be alright, sabi nito sa mababang tono. You're not alone. I'm here. Takot si Jopay mag-isa. At nang marinig niya iyon mula kay Arturos, pakiramdam niya ay kahit paano, nabawasan ng bigat at takot na nararamdaman niya. Hinayaan lang siya ng binata. Hindi na ito nagsalita. Hindi humingi ng paliwanag pero sa yakap nito, ramdam niyang nais itong iparamdam sa kanya na nariyan lang ito. Hanggang sa unti-unti nang bumagal ang paghinga niya. Bumagal ang luha, lumuwag kahit paano ang dibdib niya. At nang maramdaman niya ni Arturos saka ito muling nagsalita. Cry if you wanna cry. Hindi mo kailangang pigilan ng luha mo.
I'm just here for you. Hindi niya rin alam kung bakit pero sa gabing iyon, sa yakap ng binatang hindi niya inaakala na magiging sandigan niya, naramdaman niyang hindi pa tapos ang mundo tulad ng sinabi ng kanyang ina. Hindi pa tapos ang buhay. May liwanag pa, kahit kaunti. At kahit hindi pa niya alam, nagsisimula ng mabago ang lahat. Tahimik na ang buong mansyon at tanging maririnig lang ay ang marahang paghinga ni Jopay na unti-unting bumabalik sa normal. Nakasandal pa rin siya sa bisig ni Arturos. Ang mga luha niya na kanina ay walang patid ay nagsimulang matuyo sa kanyang pisngi. Hindi niya na malaman kung gaano siyang katagal na yakap ng binata. Minuto ba yon? O halos oras? Ang tanging alam niya ay nakatagpo siya ng sandalan sa oras na halos mabuwal siya sa bigat ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Arturos sa kanya. Sapat lang para makita ang mukha niya. Marahan siya nitong tinitigan. Halatang nag-aalala pa rin. Okay ka na ba? Napakagatlabi si Jopay. Nag-aalangan kung kaya ba na talaga niyang magsalita. Namamaga pa ang kanyang mga mata. At ramdam niya ang pagod na dumaloy sa buong katawan niya. Parang bigla siyang pinabigat ng 10 taong pagod. Pero kahit na papano, nakakahinga na siya. Opo. Pabulong halos ang boses niya. Okay na po ako. Pasensya na po sa abala. Bahagyang kumunot ang noo ni Arturos. Para bang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. You didn't cause any trouble. Mariin ngunit banayad nitong tugon. Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Nag-iwas ang tingin si Jopay. Hindi pa rin sanay na naririnig mula sa binata ang ganong uri ng kabaitan. Napaka-imposibleng isipin. Ang kilalang Arturos Montefalco firm, seryoso, halos walang emosyon at kinatatakutan ng lahat, lalo na ng mga naninilbihan dito, ay heto ngayon, nakatayo sa harap niya at nag-aalala pa. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Dugtong nito na mas banayad na ngayon ang tono. I'll get you some water. Ako na po ang kukuha. Kaya ko na po yun. Mahina niyang sabi. Pero agad siyang nawalan ng lakas ang loob nang maramdaman niyang nanginginig pa ang mga tuhod niya. Lahat ng emosyon kanina, iyakan, takot, lungkot, parang sumakmal ng lakas niya. No, putol pa ni Arturos. Firm ngunit hindi malamig. Ako na, bumalik ka na lang sa kwarto mo. Dadaling ko roon ng tubig mo mamaya. Sa huli, tumango na lang siya. Dahil totoo, mahina pa ang katawan niya at baka matumba lang siya kung pipilitin niya na bumaba. Kaya dahan-dahan siyang lumakad pabalik sa kanyang silid. At bago siya pumasok ay nilingon pa niya ang binata. Nakatayo pa rin ito roon, nakamasid. Para bang tiniyak na ayos na talaga siya. Pagpasok niya sa kwarto, marahan siyang naupo sa kama. Hindi niya maipaliwanag ang pakaramdam. Dahil sa gitna ng lungkot niya, parang may kakaibang init na binabalot siya ngayon. Isang uri ng pag-aalaga na hindi niya inaasahang mararanasan mula kay Arturos. Sumandal siya sa headboard ng kanyang kama. Pinipilit pang pakalmahin ang sarili. Naririnig niya ang mahinang tiktak ng orasan at ang paggaspas ng hangin mula sa labas ng bintana. At sa kabila nun, nabuo ang mga tanong sa isip niya. Bakit ba ganito kabait ang binata sa kanya? At bakit paramdam niyang totoo ang pag-aalala nito para sa kanya? Hindi niya masagot ang tanong na yon. Wala siyang ideya. Kasi noon naman halos hindi man lang siya nito tapunan ng tingin. Iniisip niya nga noon na baka'y hindi alam ng binata na may kasambahay sila sa mansyon na nagngangalang Jopay. Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pintuan. Sumunod ay bumukas ito at pumasok na roon ang binata. Jopay, boses ni Arturos na malumanay, halos hindi katulad ng tono nitong ginagamit pag may meeting o may kausap na empleyado. Nasa harapan niya ang binata. May hawak na basong tubig at isang maliit na pitsil. Uminom ka muna, sabi ni Arturos at tiniabot sa kanya ang baso. Kinuha niya ito. Nanginginig pa ang kamay niyang dumampi sa mga daliri ng binata. Parang nagdulot naman iyon ng kakaibang kilabot sa kanyang balat. At kahit saglit lang ang pagdikit ng kanilang mga kamay, parang may dumaloy na kuryente.
kaya mabilis siyang umiwas. Tinanggap ang baso at ininom ang tubig. Habang umiinom siya, nakatingin lang sa kanya si Arturos. Tinitiyak na hindi siya masasamid o mahihirapan. Pagkatapos, marahan niyang ibinaba ang baso sa maliit na cabinet na nasa gilid ng kama. Maraming salamat po. Mahina niyang pahayag. Tumango ang binata, pero hindi pa rin umaalis. Sigurado ka bang okay ka na? Tanong pa nito, may halong pag-aalinlangan. Parang gusto pa nitong manatili kung sakaling kakailanganin nito ni Jopay. Opo, sagot niya. Pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po dapat kayo inabala. Tumaas ang kilay ni Arturos at bahagyang umiling. Stop apologizing, he said softly. You're grieving. Anyone in your place would feel the same. At ang kakaibang tono ni Arturos habang kausap siya, parang hindi lang dahil utos ito ng mga magulang nito na alagaan siya. Parang totoo. Parang galing talaga sa puso. Kung kailangan mo ng kahit na ano, dagdag pa ng binata. Tumigil sandali, tsaka tumikim na parang sanay magsalita ng ganito. Just call me. Kumunot ang noon niya at nabigla. Po? Nag-iwas ang tingin si Arturos. Parang nahiya ng kaunti o marahil na naiilang dahil hindi ito ang usual niyang ginagawa. You can tell me anything. And if you need help again, I'll be here. Just call me. Hindi niya alam kung paano tutugon doon. Nanatili lang siya nakaupo, hawak ang baso at hindi maipinta ang mukha. Makalipas ang ilang segundo at nakatitig lang sa kanya si Arturos. Tumango na siya. Sige po, salamat po. Tumango ulit si Arturos. Tumingin pa sandali sa loob ng kwarto niya, tinitiyak na wala itong nakaligtaan. Tila pinupulot sa mata ang bawat detalye. Kung malamig ba ang hangin, kung maayos bang higaan, kung ligtas ba siya. At bago pa ito umalis, tumingin itong muli sa kanya. Get some rest, sabi nito. Mas malambot, mas personal kaysa dati. You need it. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Jopay kahit maliit, kahit mahina. Opo. Lumakad na si Arturos palayo. Ngunit bago tuluyang mawala sa pasilyo, tumigil ito, tsaka tumingin muli sa kanya. At sa pinakamahinang tinig nitong narinig niya, Good night, Jopay. Napatigal siya, hindi makagalaw, parang tumigil ang oras. Good night po, tugon niya na halos pabulong. At nang tuluyan ng lumakad si Arturos, dahan-dahang isinara ni Jopay ang pinto. Sumandal siya rito. Hawak pa rin ang baso ng tubig habang unti-unting sumisiksik sa dibdib niya ang isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan matapos ang gabing halos hindi niya malimutan, maaga pa lamang ay bumangon na si Jopay. Mabigat pa rin ang mga katawan niya. Ngunit mas magaan na ang dibdib kumpara kagabi. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa normal na ritmo ng trabaho. Pagwawalis sa hardin, pag-aayos ng mesa, paglalaban ng ilang damit na hindi pinasok sa laundry room. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na maayos na siya. Na kailangan niya ng bumangon at kumilos. Ngunit sa bawat hakbang niya, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kagabi, kung paano siya halos mawala ng hininga sa iyak, at kung paano siya hinawakan at niyakap ni Arturos na para bang mahuhulog siya kung bibitaw ito, kahit saglit. Napapailing siya paminsan-minsan, napapahawak sa dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa hiya. Hiyang-hiya siya pero higit pa roon ang pasasalamat na nararamdaman niya. Jopay, tawag ng isa sa mga kasambahay, dahilan para mapalingon siya. Pinapatawag ka raw ni ma'am, nasa sala sila ni sir. Napakalamig ng hangin sa pasilyo habang naglalakad siya papunta sa sala. Tahimik ang buong mansyon. Maririnig mo lamang mahihinang yabag niya sa marmol na sahig. Pagdating niya roon, abutan niya ang mag-asawang Montefalco na nakaupo sa malaking sofa. Parehong may mababait na ngiti sa kanya. Good morning, Jopay. Bungad ni Mrs. Montefalco na may lambing sa boses. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Marahan siyang napayuko. Ma'am, sir, ayos na po ako. Maraming salamat po. Nagkatinginan muna ang mag-asawa. Bago muling tumingin sa kanya si Mr. Montefalco. May nabanggit sa amin ng ilang kasambahay kanina.
Wika nito sa mahinahong tinig. Na nakita ka raw nila na umiiyak kagabi habang yakap-yakap ni Arturos. May nangyari ba na hindi maganda? Saglit siyang natigilan. Agad na gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mukha dahil baka mali ang isipin nila. Agad siyang umiling. Wala po, napanaginipan ko lang po ang mama ko, kaya po ako biglang iyak, pero ayos na po ako ngayon. Muling nagkatinginan ng mag-asawa, ngunit ngayon ay may halong pag-unawa at lambing ang kanilang mga mata. Sigurado ka bang ayos ka na, iha? Tanong ni Mrs. Montefalco, halos ina na ang tono. Pwede kang magpahinga muna kung gusto mo. Ma'am, ayos na po talaga ako. Mahinang tugon ni Jopay at napangiti siya kahit papaano. Tumango si Mr. Montefalco at may sinabi itong hindi inaasahan ni Jopay. We're glad na you feel safe with our son, that you cried in his arms. Umangat ang tingin niya at nagulat. That's what we want you to feel around him. Safe. Dagdag pa nito. Hindi niya alam kung ano ang tamang reaksyon. Pati sarili niyang damdamin hindi niya maintindihan. Ngunit ramdam niya ang pag-aalala na nagmumula sa puso ng mag-asawa. At hindi siya sigurado kung na-appreciate ba nila ang ginawa ni Arturos o may iba silang nais ipahiwatig. Kung nahihiya kang sabihin sa amin ang nararamdaman mo, sana hindi ka mahihiyang sabihin yon kay Arturos. We're very sure that our son would willingly help you. Wika naman ni Mrs. Montefalco. Hindi alam ni Jopay kung ano ang sasabihin niya. Hindi rin niya alam kung bakit parang kumabog ng malakas ang puso niya sa huling linya na yon. Maraming salamat po. Ang sinabi niya na lang. Matapos ang pag-uusap, bumalik na siya sa trabaho. Sinubukan niya ring ibalik ang enerhiya niya sa bawat gawain. Pero halo-halong emosyon na nakapulupot sa dibdib niya. Habang nag-aayos siya ng mga plato sa pantry, isang kasambahayan nagsabi, "Uuwi na raw si Sir Arturos mamaya." Napalingon siya dito at ngumiti naman ito sa kanya. "Gusto mo ba daw na ikaw ang maganda ng merienda niya?" Maaari ba yon? Oo naman. Alam kong gusto mong gawin yon para sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang siya na munang maganda ng merienda para kay Arturos. Gusto niyang ipakita ang pasasalamat niya dito kahit sa maliit na paraan. Pinili niya ang paboritong pastry ng binata na minsan nakita niyang kinakain ito. Soft cheese rolls na may manipis na glaze. Paglipas ng ilang minuto, natapos niya ang paghahanda. Nang dumating si Arturos, tahimik siyang lumapit. Hawak ang tray na may mainit at mabangong cheese rolls. Sir?" Mahina niyang tawag. Lumingon sa kanya ang binata. "Yes? Inihanda ko po to para sa'yo bilang pasasalamat sa ginawa mo kagabi." Hindi niya matingnan ng diretso ang binata. At napansin naman niyo ni Arturos. Dahan-dahang lumapit ito. Kinuha ang tray mula sa kanya at bahagyang ngumiti. Hindi man malaki at di niya rin alam kung genuine pa, pero sapat na para magpawala ng bigat sa dibdib niya. "Thank you, Jopay." Mahina ang tugon nito. Lumipas ang mga buwan at unti-unti pang humuhupa ang unos na matagal nang nakalambitin sa dibdib ni Jopay. Hindi man ito tuluyang nawala, pero natuto na siyang kahit papaano tanggapin ang lahat ng nangyari at magpatuloy. Sa pagdaan ng araw, napansin niyang may bumabalik na bahagi ng sarili niyang inakala niyang nawala rin noong mawala ang kanyang ina. Napakalaking tulong ng mga tao sa mansyon sa pagbangon niya. Sa umaga pa lang, may bumabati ng mga kasambahay sa kanya. Nasanay na rin siya sa mga munting biro. Sa yakap kapag napapansin ng ilan na natutulala na naman siya. At higit sa lahat, nandyan ang kamag-asawang Montefalco na hindi niya inakalang magiging parang pangalawang magulang sa kanya. Tuwing makikita niya si Mrs. Montefalco na natatameme kahit wala namang dahilan, sasabihan siya nitong, "You don't have to be afraid here, Iha. Andito naman kami. Di ka nag-iisa." Para bang mula nang pumasok siya sa mansyon, may mga kamay na tahimik pero tuloy-tuloy na humahawak sa kanya para iangat siya mula sa lungkot na matagal niyang kinimkim. At syempre, andun din si Arturos. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit nakabawi siya. Hindi nagbago ang pagiging masungit nito. Ang pagiging cold, ang pagiging tahimik. Pero may mga sandali na hindi niya makakalimutan.
Mga sandali na ramdam niya ang pag-aalala nito sa kanya. Hindi man nagpapakita si Arturos ng emosyon pero ewan niya minsan, ramdam niya ang nag-aalala ito. At sa paraang iyon, sa paraang hindi halata, unti-unti gumagaan ang bigat sa puso niya hanggang sa natutunan niyang tanggapin ang katotohanan. May mga bagay talagang nawawala. May mga taong hindi nababalik, pero hindi ibig sabihin noon na katapusan na ng mundo. Minsan, ang pagkawala ay simula ng bagong kabanata. Napagtanto niya may mga bagay din na mananatili. Ang alaala ng kanyang ina, ang mga yakap nito, ang tinig, ang pagtingin sa kanya ng isang inang mahal na mahal siya. Mga alaala na kahit kailan, hindi kayang agawin ng buhay. Isang hapon, habang palubog na ang araw at kumukulay kahel ang buong mansyon, napabalita sa kanila ang paparating na pag-alis ni Arturos. Aalis ito para tumira muna sa New York upang ayusin ang ilang sangay ng negosyo ng pamilya. Hindi alam ng kahit sino kung ilang buwan o taon itong mananatili roon. Nasa hallway siya nang marinig ang yabag ni Arturos. Paglingon niya, sakto naman na napalapit ito. May dalang iilang dokumento. Mukhang tagagaling lang sa pag-aasikaso ng mga papeles. Jopay, tawag na to. Po? Hindi niya alam kung bakit parang mas kumakabog ang puso niya kaysa noong una silang magkakilala. Huminto ito sa harap niya. Ilang pulgada lang ang pagitan nila. At kahit nakasuot ito ng coat at mukhang pagod, iba ang tingin nito ngayon. Malalim, seryoso, at para bang may gusto itong sabihin pero pinipigil. I'll be leaving tomorrow morning. Diretsong sabi nito. I don't know kung gaano ako katagal doon. Maybe a few months, maybe more. Depende sa mga kailangan kong ayusin. Tumango siya at pilit na ngumiti. Oo po, good luck po sa trip. Pero hindi yon ang sumunod na sinabi ni Arturos. Humigpit ang hawak nito sa folder. Bahagyang napatingin sa sahig bago muling tumingin ng direkta sa kanya. I know I'll be gone. May pag-aalinlangan sa tinig nito. And I don't know when I'll be coming back. So don't stress yourself while I'm away. And he drew a deep breath. Call me if something happens or if something's bothering you. Nawala ng imik si Jopay. Hindi siya agad nakareact. Hindi niya akalaing maririnig ang ganong linya mula dito. Po? Halos pabulong niyang sagot. And dugtong nito na mas mahinahon. My parents are always here for you. You can talk to them about anything. Napakurap ulit si Jopay. Mas lalo siyang naguluhan. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya akalain na ganito na pala ang close na silang dalawa. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Hindi niya alam kung paanong mula sa pagiging estranghero at boss and employee relationship ay naging ganito na ang closeness nila para magbili nito sa kanya ng ganitong mga bagay. Pero narito ito ngayon, kinakausap ng maayos. Binibigyan ng permiso na maging parte ng buhay ng binata kahit papaano. Opo, ang taging sagot niya. Ingat po kayo sa biyahe bukas. Tumango naman si Arturos. Tinitigan siya sandali. Para bang may gusto pa itong idagdag ngunit sa huli binitawan lang ito ang mabigat na buntong hininga at tumalikod na. Habang unti-unti itong papalayo, napahawak siya sa dibdib niya. Hindi dahil masakit, kundi dahil may kung anong bagong pagtibok doon. Isang tibok na hindi niya pa alam na posible pala. At sa huling sandaling yon, nang lumingon ulit sa kanya si Arturos bago tuluyang mawala sa liko ng pasilyo, doon niya napagtanto. Tama, nagbubukas talaga ang panibagong kabanata ng buhay. Hindi niya alam kung anong kasunod, pero para sa unang pagkakataon matapos ang lahat, handa siyang malaman. Mabilis sa lumipas ang 3 buwan. 3 buwang tahimik, maaliwalas at sabay na nakakapanibago para kay Jopay. Sa 3 buwan na yon, hindi man lang bumalik si Arturo sa Pilipinas. Niwala siyang balita sa eksaktong ginagawa nito. Pero sapat na ang mga narinig niyang usapan sa pagitan ng mag-asawang Montefalco para maintindihan niyang totoong abala ang binata. Tuwing nag-uusap ang mag-asawa sa sala o habang kumakain sila, naririnig niyang mga peraso ng impormasyon, mga business meetings sa New York, mga dapat ayusin,
mga taong kailangan nitong makausap at mga branch ng kumpanya na dapat nitong i-review. Lahat ng iyon ay nagpapatunay na wala siyang karapatan na istorbohin ang binata. Kaya naman kahit na may iniwan nitong bilin sa kanya bago umalis, hindi niya na iyon nagawa. Hindi niya nagawa na tawagan ito. Hindi niya nagawa na mag-text man lamang ng simpleng kamusta. Hindi niya kayang guluhin ng isang Arturos Montefalco. Kahit pa iyon naman ang nais itong gawin niya. Sa tuwing iniisip niya iyon, tila may kumikilite sa dibdib niya. Hindi sakit o bigat tulad ng dati, kundi yung pakiramdam na hindi niya pa mapangalanan sa ngayon. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Grace Rosario from Tubod, Lanao del Norte, Evelyn Bisquera, at Julie Retuta from the Mom Saudi Arabia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para may shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Pero sa loob ng 3 buwan na yon, mas naging maayos siya. Maaaring hindi naging madali lahat pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang muling gumigising. Siguro dahil maganda ang kapaligiran, maaliwalas ang mansyon, at mabait ang mga kasama niyang kasambahay. O siguro dahil araw-araw niyang kausap ang kanyang tiyahin at si Cebu na palaging nagbibigay ng payo at pag-asa. At sa bawat pag-uusap nila, palaging pinapaalala nito, "Anak, sigurado ako masaya ng mama mo ngayon. Wala na siyang sakit. Malaya na siya. At mas lalong masaya siya kapag nakita ka niya nagiging masaya rin." At sa tuwing naaalala niya yon, may kirot sa puso. Pero may init ay nagbibigay lakas sa kanya. Naalala niya rin ang huling habilin ng kanyang ina bago ito pumikit ng tuluyan at hiling nitong maging masaya siya. Kaya bawat araw, ginugulat niya ang sarili niya sa kung gaanong kalaki ang pagbabago sa loob niya. Nagiging magaan ang mga hakbang niya. Mas madalas na ang mga ngiti. Mas madalas na siyang nakakatulog ng maayos. At kahit minsan-minsan ay tinatawag pa rin siya ng lungkot. Hindi na iyon kasing lalim ng dati. Hanggang isang araw, habang abala siya sa pagwawali sa malawak na hallway, may narinig siyang bumubulong-bulong na kwentuhan mula sa 2 kasambahay sa sala. "Uy, sabi ni Sir Montefalco, babalik na raw si Sir Arturos next week." "Talaga ba? After 3 months, ang tagal niya ring nawala." "Kaya nga pero naayos na raw niya lahat sa New York kaya uuwi na siya." Napahinto siya, para bang tumigil ang oras sa paligid dahil sa narinig niya. Babalik na si Arturos. Hindi niya alam kung bakit sobrang bilis at lakas ang tibok ng puso niya. Para bang may kung anong init ang biglang tumagos sa dibdib niya. Isang uri ng excitement na matagal nang hindi niya naramdaman. Nagpumalit siyang bumalik sa ginagawa, pero hindi niya mapigilan ang kumakalat na init sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung tama bang maramdaman iyon. Bakit siya na-excite? Anong dahilan? Anong dapat niyang ipaliwanag sa sarili niya? At sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag siya ng isa sa mga kasambahay. "Jopay, pinapatawag ka raw ni Madam." Napapitlag siya at agad siya nag-ayos ng sarili at mabilis na pumunta sa sala kung saan naroon ang mag-asawang Montefalco. Pagpasok niya, parehong nakangiti ang dalawa. Nakaupo sa malaking sofa na parang may magandang balita. "Jopay," bungad ni Mrs. Montefalco. "Come here, Iya." Lumapit siya ng mahinhin, maayos at may bahagyang kaba. "Kamusta ka na?" Tanong ng ginang na may lambing. Ayos lang po ako." Sagot niya na may mahinang ngiti. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tila may pinag-uusapang hindi nila sinasabi. Maya-maya, si Mr. Montefalco naman ay nagsalita. "Pinatawag ka namin kasi gusto lang namin na ipaalam sa'yo na after 3 months, our son is finally coming home. Natapos niya ng mga kailangan sa New York.
Totoo nga, magbabalik na si Arturos at hindi niya maipaliwanag ang nadarama niya ngayon. Nag-aalagan siyang tumugon dahil hindi niya alam kung bakit kailangan pa nila itong sabihin sa kanya ng ganoong kapersonal, pero masaya siya. Nagpakita siya ng maliit na ngiti. Opo, masaya po ako magbabalik na siya. Marahil ay nagtataka ka kung bakit namin to sinasabi sa'yo ng personal, pero alam namin. Dagdag pa ni Mrs. Montefalco na malapit ka sa anak namin, kaya gusto lang naming ipaalam sa'yo ng maaga nang sa ganon ay makapaghanda ka rin. Napakurap si Jopay. Malapit? Sino? Siya? Kay Arturos? Sa totoo lang hindi niya naman iniisip na malapit na siya sa binata. Ngunit sa magulang na rin ito nanggaling na malapit na raw siya sa binata kaya pati siya ay nabigla na rin. Pero hindi niya siya nagtanong pa dahil una, wala naman siyang karapatan na mag-usisa. Buti nga't nag-abala pa ang mag-asawa na ipaalam sa kanyang tungkol doon. At pangalawa, baka hindi niya kayanin ang sagot. Kaya tumango na lang siya at nagpasalamat. At habang pabalik siya sa kusina, pigil ang kanyang ngiti. Pigil din ang pagbilis ng kanyang lakad. Hindi niya pinakita sa sinuman ang saya, ang kilig, ang excitement na bigla-biglang sumiklab sa dibdib niya. Pero sa loob niya, hindi niya na maitago. Sa wakas, babalik na si Arturos. At hindi niya alam kung bakit parang matagal na siyang naghihintay nang hindi niya namamalayan. Dumating din ang araw na matagal nang hinihintay nilang lahat. Ang pagbabalik ni Arturos Buenaventura Montefalco matapos ang 3 buwang pananatili nito sa New York. Mula sa mismong oras na lumapag ang eroplanong sinasakyan nito. Walang anumang pahinga o paghinto ang ibinigay dito. Diretsong sinalubong ito ng mga tauhan ng kumpanya at ineskortang papunta sa engranding welcome party na inihanda ng pamilya nito. Dahil pamilya ang turing ng mga Montefalco sa lahat ng kanilang kasambahay, iisa man na 10, walang sino man ang hindi imbitado. At kabilang doon, syempre, si Jopay. Simple lang ang suot niya, isang dilaw na bestida na hindi mamahalin. Walang alahas na kumikislap, ngunit may dalang kakaibang ganda sa kanyang aura ngayon. Isang uri ng presensya na hindi kailanman kayang bilhin ng sino man. Sa ayos niyon, malinis na buhok na may malumanay na alon. Manipis sa pulang kolorete sa labi at ngiting mahinhing may tagong kumpiyansa, lalong lumutang ang likas niyang alindog. Maraming bisitang napapalingon habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa kanilang mesa. May ilan pang hindi agad nakakakilos, tila natigilan sa simpleng karisma ang taglay niya. Ang iba naman ay napapabulong, nagtataka kung bakit tila mas nangingibabaw ang ganda ng isang babaeng hindi naka-designer dress kesa sa mga high-profile na bisitang puno ng alahas at mamahaling tela. At nang nakita siya ni na Mr. at Mrs. Montefalco, agad nilang nalapitan at binate. "You look very beautiful tonight, Jopay," ana na Mrs. Montefalco. May lambing at sinseridad sa boses. "You're like a princess. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo ngayon. Lalo pang tumingkad ang natural mong ganda." Namula siya at ngumiti at bahagyang yumuko bilang paggalang. "Maraming salamat po, sir. Ma'am." Mahina ngunit malinaw niyang sagot. Habang patuloy ang pag-uusap at palitan ng pagbate ng mga bisita, biglang lumiwanag ang ilaw na nakatutok sa entablado. Umakyat ang MC, hawak ang mikropono, at unti-unting tumahimik ang buong venue. Maya-maya'y umalingaw-ngaw malakas ngunit masiglang anunsyo. "Ladies and gentlemen, Arturos Buenaventura Montefalco has officially arrived." Halos sabay-sabay na napalingon ang lahat sa dulo ng pulang carpet. At doon, dahan-dahang lumitaw ang binata. Matangkad, nakasuot ng itim na suit na eksaktong bumabagay sa broad shoulders nito. May mga mata na malamlam ngunit may hindi maipaliwanag na ningning. Mula sa bawat hakbang nito, ramdam ang presensya na kahit tagal hinintay ng kumpanya, ng pamilya, at maging si Jopay. Nanigas si Jopay sa kinatatayuan niya. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya sa bawat segundo. Ang mundong puno ng boses, tawanan, musika at bulungan ay biglang naging malabo. Napalitan ng humuhugong na kaba at pananabik. Para bang siya lang at si Arturos ang naroon. At nang sa wakas,
ay iniangat ng binata ang tingin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit o paano. Pero ang una nitong hinanap ay si Jopay. At natagpuan siya nito. Parang may dumaan na kuryente sa pagitan nila. Isang biglaang paghinto ng oras. Mula sa malayo, nakita ni Arturo sa mga matang matagal na nitong hindi nasisilayan. At para kay Jopay, ang simpleng pagtama ng tingin nila ng binata ay sapat para maramdaman niyang muli ang tibok na ilang buwan niyang tinatago. Pinipigilan, ngunit ngayong nasa harap niya ay hindi niya na maikakaila. Nagtagpo ang kanilang paningin at sa mismong sandaling iyon, pakiramdam ni Jopay ay sasabog ang dibdib niya sa tindi ng emosyon. Hindi niya alam kung kababayon o tuwa o kakaibang damdamin o baka lahat ng iyon nang sabay-sabay. At si Arturos bahagyan namang napangiti. Isang ngiting para bang nagsasabing, I'm home. At hindi yon nakaligtas kay Jopay. Hindi maalis ni Jopay ang tingin kay Arturos sa buong party. Kung saan ito lumingon, dun din napapalingon ang mga mata niya. Hindi niya mapigilan ng sarili. Para bang magnet ang presensya ng binata. Nakakaakit, nakakagulat. At sa paraang hindi niya maipaliwanag, nakapanghihina ng tuhod. The way he stands, the way he moves, the way he carries himself, lahat ay sumisigaw ng power, ng dominance, na hindi matatawaran na presensya. Walang sino man ang hindi mapapatingin sa binata. Kahit ang mga high-profile guests ay parang hindi mapakali kapag lumalapit ito. Para bang kahit sila ay alam kung sino ang tunay na sentro ng okasyong iyon. And God, he looked extremely handsome. Handsome was an understatement actually. Kahit nung ordinaryong araw niya pa nakikita si Arturos, gwapo na ito. Pero ngayong gabi, he looked different. Much more mature. Much more confident. May glow sa kanya. Isang uri ng ningning at lalim na wala noon. Siguro dala ng paglipas ng 3 buwan. Siguro dala ng New York na nagiiwan ng marka sa sino mang tumira roon. O baka dala lang ng mismong presensya nito. O sadyang na-miss niya lang ito. And every time she looked at him, she couldn't deny it. He changed a lot. And he changed for the better. Paminsan-minsan sa gitna ng mga kausap nitong business tycoons, foreign investors at mga kilalang personalidad, bigla siyang sulyapan ni Arturos. Yung tipong saglit lang, mabilis lang, na para pang ayaw nitong mapansin ng iba. But she knew. She felt it. Tinitingnan siya nito. Hinahanap siya nito sa gitna ng napakaraming tao. At sa tuwing nangyayari iyon, napapaatras ang hininga ni Jopay. Parang may dumadapong malamig pero nakakakilig na hangin sa batok niya. Parang bumabalik sa kanya ang 3 buwan na pagtitimpi, pag-aalala, at pagnanais na muling makita ang binata. Pero habang tumatagal, lalong dumadami ang mga bisita. Lumalakas ang musika, tumitindi ang ingay, at ramdam ni Jopay na hindi iyon ang lugar para sa kanya. Hindi siya sanay sa mga engrandeng selebrasyon. Hindi siya mahilig sa party-party, at kahit marami sa mga kasamahan niya ang masayang nakikisaya, siya mismo ay unti-unting kinakain ng weird na kaba. Kaya nagpaalam siya. Sir, ma'am, lalabas lang po muna ako saglit. Lalanghap lang po ng hangin. Magalang niyang sabi sa mag-asawang Montefalco na agad namang tumango. Isang malalim na hingang pinakawalan niya nang makalabas sa malawak na venue. Tahimik ang hallway, malamig ang hangin, at kaunti lang ang dumadaan. Mas gumaan ang dibdib niya, mas nakakapahinga siya. She let the soft breeze touch her cheeks as she hugged herself lightly. Hindi niya alam na hindi siya nag-iisa. May mahinang tunog ng sapatos na dumampi sa marmol na sahig. Banayad, mabagal, sinadya. Paglingon niya, tumigil ang oras. Nasa likod niya si Arturos, nakasandal sa poste, may bahagyang ngiti sa labi. Yung ngiting bihira lang makita sa binata. For a moment, neither of them spoke. Then finally, he took a step forward. I wondered where you went, sabi nito. Hindi ako mapalagay nang bigla ka na lang nawala. Napakurap si Jopay. Hindi makapagsalita, nagpatuloy ang binata. Mas lumapit pa.
hanggang sa ang distansya nila ay sapat na para maramdaman niya ang init ng presensya nito. I'm back. Bulong niya na may bigat, may emosyon, may pag-aasam. I'm finally home. At sa hindi niya inaasahan, mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang ngumiti, umiwas o tumakbo palayo. Pero hindi gumalaw ang mga paa niya. Nananatili lang siya roon, nakatitig sa binata. Huminga si Arturos ng malalim, para bang pinipigilan na matagal na ang nararamdaman. You didn't call me. Aniya na may bahagyang pagtawa ngunit halatang may kurot ng disappointment. Didn't I tell you that you're allowed to call me? Hindi naman makapagsalita si Jopay. Pinisil niya ang sariling daliri. Busy ka po kasi. Mahina niyang tugon. Arturos raised an eyebrow. Busy? Jopay, I was waiting. Every day. Kahit isang message lang. Kahit isang missed call. Kahit hi, kahit kamusta, I would have answered. Napayuho siya. Ramdam ang init sa mukha niya. Nahiya po kasi ako. Nahiya? Umiling si Arturos na napalapit pa ng kaunti. Halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. You don't have to be shy with me. I meant what I said before I left. Napatingin si Jopay sa kanya. And what exactly did you mean? Hindi sumagot agad si Arturos. Sa halip, tumingin siya sa mga mata ni Jopay. Malalim, diretso, at walang anumang pag-aalinlangan. I meant that I want you close, bulong niya. That I want you to talk to me. That I want you to reach out. Hindi mo kailangang magduda kung gusto kitang kausapin. I told you, you're allowed to call me because it makes my day better when it's you. Parang may biglang kumalabog sa puso ni Jopay. Hindi niya alam kung paano huminga. She swallowed hard. Akala ko kasi baka nakakaistorbo ako. Napangiti si Arturos. Marahan, puno ng init at lambing. You could never bother me, Jopay. Napatigil siya. Hindi alam kung paano ang sasagutin niyon. Besides, dagdag ng binata na may natatagong saya sa tono. Ako itong nasa New York, pero ikaw ang nasa isip ko. Ikaw ang gusto kong kamustahin. Ikaw ang gusto kong kausap tuwing gabi. And yet, here you are, not calling me, even once. May halong biro ang tono pero halata ang totoong damdamin sa ilalim. Kasi, hindi ko alam kung dapat. You should have, bulong niya. Because I wanted you. Tumingin sila sa isa't isa. Walang musika, walang bisita, walang ingay. Tanging ang tibok lang ng puso nila ang pumupuno sa naghaharing katahimikan. Maya-maya huminga si Arturos ng malalim. Parang pinipiling sabihin ng isang bagay na matagal niya nang gustong sabihin. I'm back, Jopay, and I missed you. Napasinghap siya. Hindi alam kung dapat bang tumawa, umiyak, o tumakbo palayo. Pero naroon siya, nakatayo, hindi makagalaw, at dahan-dahang iniabot ni Arturos ang kamay niya. Can we talk? He asked softly. Just you and me? At sa wakas, tumango si Jopay, tahimik. At doon nagsimula ang gabi na hindi na nila makakalimutan. Kinabukasan, pagkatapos ng ingrandeng welcome party, pakiramdam niya ay wala pa rin siya sa kanyang sarili. Nabigla pa rin siya sa lahat ng mga nangyari. Sa pagbalik ni Arturos, sa mga tingin nito sa kanya, sa mga sinabi nito sa kanya kagabi. Yung mga salitang hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas sa isip niya. I'm back. I missed you. Napapikit siya sandali. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong emosyon na yon. Pero bago pa man niya tuluyang mapag-isipan, may lumapit na kasambahay. Jopay, sabi ng babae na may kaunting kaba sa boses, pinapatawag ka po ni na sir at ma'am sa loob ng office nila. Office. Office ng mag-asawang Montefalco. Agad na kumabog ang dibdib niya. Ha? Ngayon? Nauutal niyang sagot. Tumango ito. Oo raw po, sabi nila importante. At mas lalo pang bumigat ang pakiramdam niya. Importante. At first time siyang pinatawag doon. Hindi yon normal.
Mabilis siyang tumayo, pero ramdam niya ang unti-unting paglalamig ng kamay niya. Baka may nagawa siyang mali. Baka may nasira siya. Baka may nasabi siyang hindi maganda. Baka may hindi siya sinunod. Habang naglalakad siya papunta sa office, lalo siyang kinakabahan. Parang mas nanghina ang tuhod niya sa bawat hakbang. Sa harap ng pinto, kinailangan niya pang huminga ng malalim bago kumatok. "Come in," sabi ng malalim na boses ni Mr. Montefalco. Pagkapasok niya, napatingin siya agad. Nandoon si Arturos. Nakaupo sa sofa, nakasandal, hawak ang isang baso ng tubig na halos hindi man lamang nabawasan. Pero hindi iyon ang umagaw sa atensyon niya, kundi ang paraan ng tingin nito sa kanya. Parang alam nitong kinakabahan siya. Parang gusto nitong lumapit at sabihin, "Huwag kang matakot." Pero nananatili itong tahimik. Nagmasid lang. Pinagbigyan siyang huminga. Sa gitna ng malaking silid, naroon ang mag-asawang Montefalco. Pareho nakaupo sa harap ng mesa. Parehong seryoso. Pero hindi galit. "Jopay?" Malumanay na tawag ni Mrs. Montefalco. "Ay di ka, iha. Come here." Lumapit siya, pilit na pinatatatag ang boses at kamay. "Pasensya na po kung may nagawa po ako mali." Mr. Montefalco gently raised a hand. No, you didn't do anything wrong." Napakunot ang noon niya. "Pero, bakit po ninyo ako pinatawag?" Nagkatinginan ng mag-asawa. At doon may kung anong bigat na dumaan sa pagitan nila. Hindi masama, hindi mabigat sa loob. Pero seryosong maibabalita. Muling bumaling si Mrs. Montefalco kay Jopay. Hawak ang lambing at respeto sa boses. "Iha," panimula niya. "We called you here because we want to talk to you about something very important." Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jopay. "Something about your future." Dagdag pa ni Mr. Montefalco. Napalunok siya. Future? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Muling sumingit si Mrs. Montefalco at banayad ng ngumiti. "Jopay, we want you to marry our son." Parang biglang may bumuhos na nagyayelong tubig sa kanya. Napatigil siya. Napatingin kay Arturos. Mabilis, may gulat, at hindi sinasadyang may halong kilig. Pero nananatili si Arturos na nakatingin lang sa kanya. Steady, tahimik, pero hindi malamig. "Marry their son?" "That's right," dagdag ni Mr. Montefalco nang makitang pagkabigla niya. "We want an arranged marriage between you and Arturos." Hindi naman makagalaw si Jopay, hindi makapagsalita. Para siyang nananaginip. At doon nagsimulang ipaliwanag ng mag-asawa ang lahat. "Ang iyong ina, si Emma," mahinahong panimula ni Mrs. Montefalco, "ay napakaraming naitulong sa amin. Hindi lang basta tulong. She saved my life. One time," pagpapatuloy ng ginang, "I was in danger. Something happened. I almost didn't make it home. And your mother, she was the one who shielded me, guided me, and protected me. If not for her, Jopay, I wouldn't be here today." Hindi naman napigilan ni Jopay na mapabuka ng bahagya ang labi. Hindi niya alam iyon. Hindi niya in-expect iyon. "So I owe her my life," mariing sabi ni Mrs. Montefalco, puno ng emosyon. "And I promised her. I promised Emma that I will give her daughter a good life, a better life, a life where she will never feel alone, never feel afraid, never feel forgotten." Nanlamig ang kamay ni Jopay pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat at lalim ng mga salitang iyon. "We want you to be part of our family," dagdag ni Mr. Montefalco. "Not as a helper, not as someone under us, but as our daughter-in-law." Huminga ng malalim si Mrs. Montefalco. "That's why we arranged this marriage. I know it's sudden and I know it sounds overwhelming, but we believe that in time you will learn to love each other." Dito siya natigilan. Love? Siya at si Arturos? "Jopay," malumanay na pangungusap ni Mrs. Montefalco, "you're not someone who's hard to love. You're kind. You're strong. You are humble. You are exactly the type of woman who can build a home with someone.
At biglang lumingon ang ginang kay Arturos. At ang anak namin, kahit minsan ay cold, kahit minsan na hindi ko rin maintindihan, bahagyang napangiti siya. Siya ay may mabuting puso. He cares more than he shows. And we know that he will learn how to love you. Tumingin ulit si Jopay kay Arturos at doon, hindi niya inaasahan ang ekspresyon nito. Hindi galit, hindi pagpoprotesta, hindi nabigla, kundi kalmado, tahimik at may kung anong lambot sa mga mata nito na hindi niya madalas nakikita. Parang matagal na nitong alam ang tungkol dito. Parang hindi tumatanggi. Parang hindi naman pala ganoong kontra. At doon para siyang naiwan na walang lakas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Paglabas ni Jopay mula sa opisina ng mag-asawang Montefalco, parang hindi niya maramdaman ang sahig na tinatapakan niya. Para siyang naglalakad sa ulap o baka naman sa bangin. Hindi niya alam. Ang malinaw lang ay nanginginig ang kanyang kamay at kumakabog pa rin ang dibdib niya sa sobrang bilis. Para bang may tumatakbo roon na kabayo. Hindi mabuo sa isip niya ang mga nangyari. Ipapakasal nila ako kay Arturos. Ang bawat salita ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Para bang hindi iyon totoo. Para bang isang biro na hindi niya kayang tawanan. Para bang isang pangarap na hindi niya dapat pangarapin. Hindi niya alam kung ano dapat maramdaman. Matakot, matuwa, malito, mangarap, umiyak. Habang naglalakad ramdam niya na para siyang lumulutang. Ang hallway na dati malinaw at pamilyar, ngayon ay parang umiikot. Para siyang wala sa sarili. Parang hindi niya alam kung saan siya papunta. Hanggang sa biglang may mainit at matatag na kamay na pumigil sa braso niya. Jopay. Napahinto siya at napatingin. At sa patigil ng paghinga niya si Arturos. Nakatayo ito sa harap. Nakakunot ng bahagyaang noo. Ang mga mata ay nakatingin direkta sa kanya. Hindi malamig, hindi rin galit. Parang may hawak itong pag-aalala na pilit nitong tinatago. Pero hindi lubusang maikuble. Para siyang kinoryente sa biglaan nitong paghawak. Agad siyang umatras ng isang hakbang. Ngunit iniiniwan ng binata ang pagkatitig sa kanya. Mag-uusap tayo, sabi ni Arturo sa mababa ang boses. Ngunit may bigat na hindi mapigilan. Napatingin si Jopay sa paligid. Walang tao. Tahimik at tanging maririnig lang ay ang banayad na tunog ng air conditioning at ang malakas na tibok ng puso niya. Arturos. Mahina niyang sambit, halos pabulong. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Then don't worry about what to say. Sagad-agad ng binata. Hindi niya hinayaang makaiwas siya sa tingin. Just say what you feel. At doon tuluyan ang nabasag ang manipes sa kontrol ni Jopay. How can I not worry? Nanginginig na tanong niya. Pumasok ako sa opisina ng mga magulang mo bilang isang kasambahay. Tapos lalabas ako roon na ipapakasal sa'yo. Napayuko siya. Pinisil ang kamay dahil sobrang lamig na nito. Arturos, kasal yun. Kasal. Hindi yun biro. Hindi yun isang kontrata. Sagrado yun. Dapat pinagplanuhan. Dapat pinapasok ng dalawang taong nagmamahalan. Napapikit siya, huminga ng malalim, pilit inaayos ang sariling nanginginig na boses. At hindi kita kayang mahalin ng ganon bigla. Mahina ang sabi niya. Hindi ko kayang pumasok sa isang kasal na ganitong kabilis. Hindi ko kayang itaya ang buhay ko sa isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Tahimik si Arturos. Tahimik pero hindi malamig o galit. Nakatayo ito sa harap niya. Hindi gumagalaw, ngunit ramdam niya ang presensya nito. Parang lumalapit kahit hindi naman talaga lumalapit. Hanggang sa marahan itong huminga ng malalim at nagsalita. I understand. Sagot pa ni Arturos. Mababa ang boses ngunit malambing na parang hindi niya akalaing posible. At hindi kita sisisihin for feeling that way. Napatingala siya dito. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Hindi naman kita pipilitin na maging ready ngayon. Patuloy pa ni Arturos. Ang mga mata nito ay diretsyong nakalapat sa kanya. And I won't expect you to love me right away.
Alam ko kung gaano kabigat ang kasal. Alam ko hindi yon basta-basta. Tumigil ito sandali. Para bang may gusto pang sabihin pero pinipiling timbangin ang mga salita bago ilabas ang kahit ano. But I want you to know something, Jopay. At doon lumambot ang boses nito. I am willing. You might not be ready. Dagdag nito. Pero ako, I am willing. I am willing to marry you. Parang sumikip ang dibdib ni Jopay. Hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa dami ng emosyong biglang-biglang tumama sa kanya. At hindi pa tapos si Arturos. I'm willing to give you time, sabi niya. I'm willing to wait. I'm willing to get to know you more. I'm willing to understand your fears. I'm willing to walk beside you until maging handa ka. Hindi naman makagalaw si Jopay. Hindi siya makapagsalita. And if one day, dagdag ni Arturos, dumating yung araw na kaya mo nang mahalin ako, then good. But if not, huminga ito ng malalim. I promise I will still take care of you. I will still treat you the way you deserve. Tumango siya ng bahagya, walang pag-aalinlangan. I want you to feel safe with me. Mahinang sabi ni Arturos, I want you to know that I'm not here to trap you. I'm here because I want this marriage with you. Doon naluha si Jopay. Hindi niya alam bakit. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang bigat sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganitong lambing ang isang lalaking tulad ni Arturos. Cold, intimidating, distant. Pero totoo ang mga salita nito. Totoong totoo. Hindi niya mapigilan ang pagpatag ng isang luha mula sa gilid ng kanyang mata. Agad na gumalaw si Arturos. Hindi para abutin siya, hindi para yakapin, kung hindi para marahan siyang hawakan sa balikat. Mainit ang palad nito. Matatag, taimtim. You're not alone in this, Jopay. Isang pangungusap na tuluyang nagpabagsak sa depensa niya. Pumikit siya ng mariin. Pilit hinihintay na kumalma ang puso niya. At noong dumilat siya, nandun pa rin si Arturos. Tahimik, naghihintay. Hindi agresibo, hindi nagmamadali. Tulad ng ipinangako nito, willing. Sir Arturos, mahinang sabi niya na halos hindi marinig. Hindi ko po alam kung kaya ko ito. Hindi ko po alam kung tama ito. Marahang tumango ang binata. You don't have to know now, Anito. You just have to trust me. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng binata ang isang damdaming hindi niya kayang pangalanan. Hindi pa. Pero naramdaman niya iyon. At hindi iyon malamig. Hindi iyon pilit. Hindi iyon sapilitan. Isang pangakong tahimik ngunit malakas. Isang pangakong posibleng, dahan-dahang magbabago sa takbo ng buhay niya. At bago ito tuluyang kumawala mula sa sandaling iyon, marahan pang nagsalita si Arturos. I'm willing to marry you, Jopay. Not because my parents asked me to, but because I want to. At iyon ang salitang hindi niya makakalimutan, kahit kailan. Pagbalik ni Jopay sa kanyang sirid, tila bumigat ang bawat hakbang niya. Parang nakalutang siya. Parang hindi pa rin nagsisink in ang lahat ng sinabi sa kanya ng mag-asawang Montefalco. Ipapakasal siya kay Arturos at pumayag doon si Arturos. Hindi dahil napipilitan lang ito. Hindi pa man niya tuluyang naisara ang pinto ay muling bumalik sa isip niya ang mga salita na pinata kanina. I am willing to marry you. Hindi niya maisip kung bakit gano'n ang dating nito sa puso niya. Parang may umuspong na panibagong tibok na hindi niya maipaliwanag. Hindi pilit ang tono. Walang bakas ang pag-aalinlangan. Buo, tahimik at matatak. Naupo siya sa gilid ng kama. Ilang sandali pa, napahawak siya sa dibdib niya dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin humuhupa ang bilis ng tibok ng puso niya. Handa siyang pakasalan. Ako. Hindi niya mapigilang ulitin sa isip. Bumuntong hininga siya. Mahaba, malalim. Parang sinusubukan niyang ayusin ang gulong na gumugulo sa dibdib niya. Kinuha niya ang framed picture sa mesa, ang huling litrato nila ng kanyang ina. Nakangiti at masaya. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at dahan-dahang humiga.
Yakap-yakap ang larawan na parang ito ang tanging kayang magbigay ng direksyon sa kalituhan niya ngayon. Ma, mahina niyang bulong. Parang baka marinig siya ng katahimikan. Masyadong mabilis ang lahat. Sobrang bilis. Na hindi niyo po sinabi sa akin na may ganito pala kayong plano. Napapikit siya ng mariin. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya pero hindi pa rin niya binibitawan ang larawan ng ina. Hindi niyo po man lang sinabi. Ulit niya, mas mahina. Puno ng tampo pero hindi galit. Nagulat po ako, Mama. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Tumahimik ang kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang mahina niyang paghinga at ang pagtibok ng puso niyang parang hindi makahanap ng tamang ritmo. Pero, she whispered again, voice trembling softly. Gusto ko po si Arturos. Alam ko naman po yan. May nararamdaman po ako sa kanya. Nadama niya ang bigat ng sariling pag-amin. Simula pagkabata, lihim niya nang iniingatan ang damdaming iyon. Simpleng paghanga, simpleng pagtingin mula sa malayo. Isang pangarap na hindi niya kailanman inakala na may posibilidad na tuparin. Pero ngayon bigla-bigla, kasal ang nakalaan. Napahawak siya sa noo, napasinghot ng mahina. Pero Mama, hindi pa po ako ready. Hindi pa po. Hanggang ngayon, masakit pa rin. Namimiss ko pa rin kayo. Parang hindi ko pa kaya pumasok sa isang bagay na ganon kabigat, ganon kasagrado. At doon sa pagitan ng pagod, takot at pangungulila, doon pumasok ang isang bagay na hindi niya inasahang maramdaman. Kaginhawaan. Kasi kahit hindi pa siya handa, kahit puno siya ng pag-aalinlangan, naalala niya ang sinabi ni Arturos. Ang paraan ng pagkakasabi nito. Ang paraan ng pagkakatitig nito. I know you're not ready yet, but I'm willing to wait. At muling sumikip ang dibdib niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang banayad na init na hindi niya maipaliwanag. Somehow, bulong niya, nakatingin sa kisame na parang nandoon ang sagot. Somehow, I'm glad na willing siyang maghintay, na hindi niya ako minamadali, na naiintindihan niya ako. Pinunasan niya ang luha sa pisngi niya. Dahan-dahan, parang natatakot siyang baka may mawala kapag minadali niya. Hinawakan lang ang larawan ng ina at dinala iyon sa dibdib niya habang unti-unti siyang humiga ng maayos sa kama. Malamig ang kumot pero sapat para yakapin ang katawang pagod at pusong magulo. Pumikit siya ng dahan-dahan. Hinahayaang yakapin siya ng katahimikan. At bago siya tuluyang lamunin ng antok, huli niyang nasambit. Halos hindi na marinig ng hangin. Mama, sana po gabayan niyo ako kasi sa totoo lang, natatakot po ako. Pero sana tama to. Sana. Unti-unting nabawasan ang kaguluhan sa dibdib niya habang dahan-dahang bumubura ang mga linya ng kamalayan. At sa huling sandali bago siya makatulog, isang babae lamang ang nananatili sa isip niya. Ang mga mata ni Arturos, kalmado, matatag, at tila nagsasabing hindi niya kailanman hahayaang mag-isa si Jopay sa paglalakad patungo sa kinabukasan nila. Lumipas ang mga buwan mula nung unang sinabi sa kanya ng mag-asawang Montefalco na ipagkakasundo siya kay Arturos. Sa lahat ng panahong yon, tulad ng pangako ni Arturos, hindi niya siya pinilit na tanggapin ng alok. Binibigyan siya ng espasyo at panahon para makapag-isip, para ayusin ang sarili, para harapin ang sariling damdamin. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napagtanto na hindi niya kayang itanggi ang kanyang nararamdaman. Ang sakit at lungkot na dala ng pagkawala ng kanyang ina ay unti-unting nababawasan. At sa halip, isang bagong damdamin ang unti-unting namumuo sa puso niya. Ang pagmamahal kay Arturos. Hindi ito basta paghanga o pasasalamat, kundi isang pagmamahal na malalim at totoo, na parang lahat ng nakaraan ay naghahanda lamang sa kanya para sa damdaming ito. Lumipas ang halos 1 taon.
At sa wakas, napagtanto ni Jopay na panahon na upang bitawan ang sakit, upang yakapin ang kanyang damdamin at tanggapin ang katotohanan. Mahal niya rin si Arturos. At higit sa lahat, handa na siyang pakasalan ng binata. Isang araw, muling pinatawag siya ng magulang ni Arturos sa kanilang opisina. Tila ang eksaktong araw na iyon ay para sa kanya. Nang makarating siya, nakita niya nakaupo si Arturos sa sofa. Tahimik, nakatingin sa kanya ng may ngiti, habang ang magulang nito ay nakatayo sa kanyang harapan. Jopay, simula ng ina ni Arturos. We want to know your answer. Handa ka na bang pakasalan si Arturos? Napatingin siya, huminga ng malalim, at may ngiti sa labi na buong puso niyang sinagot. Opo, handa na po ako. Sa sandaling yon, hindi maitago ni Arturos ang kagalakan sa mukha niya. Para siyang bata na nakatanggap ng matagal nang hinahangad na regalo. Unti-unti itong tumayo at lumapit kay Jopay. Ang puso niya ay tila humihigpit sa bawat hakbang. Jopay, simula niya. Malambing at may kasamang halong excitement sa tinig. Alam mo ba, ang tagal ko nang hinihintay ang araw na sabihin mo to sa akin. Napangiti naman si Jopay. Medyo nahihiya, ngunit ramdam niya ang init ng mga mata ni Arturos na nakatingin sa kanya. Pero patuloy ng binata habang dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Hindi muna natin kailangang magmadali sa pagpapakasal. Gusto ko munang ma-enjoy natin ang pagiging mag-fiancé. Gusto ko maranasan natin ang bawat sandali, ang bawat pagtawa at bawat pag-uusap. Bago ko ikaw iharap sa altar, gusto ko mas lumalim ang naramdaman mo para sa akin. Tahimik siya sa sandaling iyon. Hinahayaan ng bawat salita ni Arturos na bumabad sa kanyang puso. Ang init ng pagkalinga, ang tapat na pagmamahal at ang seguridad na dala ng bawat salita ng binata ay nagbigay sa kanya ng lakas. Jopay, sabi ni Arturos ngumiti habang pinipisil ang kamay niya. Mula nang dumating ka sa mansyon, simula pa lang noon, alam ko ma-espesyal ka sa akin. Hindi ko lang inamin noon pero nahulog na ako sa'yo. Mula nang palitan mo ang iyong ina sa trabaho noon, may naramdaman na akong kakaiba. At ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Mahal na mahal kita, Jopay. Ang mga salita ni Arturos ay tumama sa puso ni Jopay. Para bang isang ilaw na nagbukas sa lahat ng kadiliman ng nakaraang taon. Lumuha siya, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa damdamin ng kaligayahan, pagmamahal, kaginhawaan na matagal niyang pinangarap. Maramdaman. Hinawakan niya ang mukha ni Arturos ng dahan-dahan at tumingin siya sa mga mata ng binata, puno ng pag-ibig at katiyakan. Arturos, mahal din kita. At handa na rin ako. Handang-handa na akong samahan ka sa bawat hakbang na gagawin natin. Ngumiti si Arturos at dahan-dahan itong niyakap si Jopay. Salamat, Jopay. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa pagtanggap sa pagmamahal ko. Pangako, bawat sandali na kasama kita, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Nakahiga sa dibdib nito si Jopay. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Arturos. At sa bawat tibok, ramdam niya rin ang katiyakan na kahit gaano pa karaming unos ang dumating sa buhay niya, hindi na siya mag-iisa. Doon sa katahimikan ng mansyon, sa init ng yakap ng binata at sa mga pangako ng pagmamahal, nanatili si Jopay sa puso ni Arturos at ni Arturos sa kanya. Handa, puno ng pag-asa. Sa wakas, masaya. Lumipas ang 2 taon mula ng opisyal na maging mag-fiancé sina Jopay at Arturos. Sa loob ng 2 taong iyon, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng mas malalim. Hindi lamang simpleng pagmamahalan ang kanilang naranasan, kundi ang pagtanggap sa bawat kahinaan at pagkukulang ng isa't isa. Ang pagbibigay ng espasyo kapag kinakailangan. At ang walang sawang suporta sa bawat pangarap at layunin. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nabubuong muli ni Jopay ang sarili niyang nawalan ng direksyon matapos ang pagkawala ng kanyang ina. Hindi naging madali kay Jopay na makalimot sa lungkot na dulot ng pagkawala ng kanyang ina, ngunit natutunan niyang tanggapin ang katotohanan.
Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay hindi ang katapusan ng mundo. Pagkaman miss na miss niya na ang kanyang ina, ramdam niya ang kapayapaan sa puso niya. Alam niyang kung nasan man ang kanyang ina, masaya ito at proud sa mga desisyon niya ngayon. Ang bawat takbang na ginawa niya para bumangon, para magpatuloy, ay parang handog lang niya sa alaala ng kanyang ina. Sa wakas, dumating ang araw ng kanilang kasal. Ang mansyon ng mga Montefalco ay puno ng saya, halakhak at mga bulaklak na kulay pastel. Ang red carpet ay kumikinang sa ilalim ng liwanag at lahat ng mahalaga sa kanila ay naroroon. Ang pamilya, mga kaibigan, at ang mga taong naging bahagi ng kanilang journey. Si Jopay sa kanyang wedding gown ay naglalakad patungo sa altar. At sa bawat hakbang ramdam niya ang tibok ng kanyang puso. At doon nakatayo si Arturos, nakatingin sa kanya na may ngiti at pagmamahal na mas malalim pa kaysa sa kanyang na-imagine. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang tumigil ang oras niya. Ang lahat ng alalahanin, takot, at lungkot na pinasa ni Jopay ay napalitan ng kabuuang ligaya at katiyakan. Jopay, malambing na sabi ni Arturos habang hinahawakan ng kanyang kamay. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya na makita ka ngayon. Sa harap ng lahat, bilang asawa ko. Napangiti naman si Jopay at ang mga alaala ng kanilang unang pagkikita. Ang mga yakap sa gitna ng kanyang lungkot. Ang mga simpleng moment ng pagmamahal sa bawat araw-araw. Bilang mag-fiancé ay bumalik sa kanyang isipan. Arturos, lahat ng pangarap ko, lahat ng saya ko, sa wakas ay nariyan ka. Sagot niya at naramdam ang tindi ng kanyang damdamin. Nang matapos ang seremonya, nagsimula ang kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Sa kabila ng kanilang tagumpay at yaman, mananatili silang mapagkumbaba at bukas sa pagmamahalan. Hindi nagtagal nagdesisyon si Jopay na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Matapos ang isang taon, natupad niya ang pangarap na makapagtapos at nagkaroon ng karera sa kanyang pinapangarap simula pa nung bata pa siya. Sa Cebu. Sa tuwing pinagmamasa niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya malilimutan ang mga aral na natutunan niya sa mga nakaraang taon, na ang sakit at pagkawala ay hindi dapat maging hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Na may tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa matamis na sandali, kundi sa pagtitiis, sa pang-uunawa at sa pagtanggap sa bawat pagkukulang ng isa't isa. At higit sa lahat, na kahit may taong nawawala sa ating buhay, ang alaala nila ay mananatili at magsisilbing gabay sa ating paglakad sa hinaharap. Sa piling ni Arturos, si Jopay ay natutong magmahal ulit. Muli, ito, at muling sumayaw. Ang kanilang pagmamahalan ay patunay na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na biyaya. Sa bawat paghinga, sa bawat ngiti. At sa bawat haplos ng kamay ni Arturos, ramdam niya ang kaligayahan na hindi niya inasahan dati. Isang buhay na puno ng pagmamahal, seguridad at pangarap na natupad. At sa huli, habang magkahawak ang kamay nila, tinitingnan ang bukas na puno ng posibilidad. Sinabi ni Jopay sa sarili, kahit may mga nawala sa buhay ko, natutunan ko ang bawat pagtatapos ay simula ng bagong kabanata. At ngayon, kasama si Arturos, handa na akong harapin ang lahat ng hinaharap. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa lakas ng loob na bumangon sa kabila ng pagkawala, sa pagtitiwala sa tamang tao, at sa pagharap sa hinaharap ng may pag-asa at pagmamahal. Sa wakas, si Jopay at si Arturos ay magkahawak kamay na hahakbang para sa kanilang future at haharapin ang anumang mga pagsubok na kanilang kahaharapin. Alam nila, ang hinaharap ay naghihintay sa kanila, puno ng pangarap, saya at walang katapusang pagmamahalan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!